Tahimik at mahiyain si Salazar at mula sa pagkabata, ginabayan siya ng kanyang ina upang maging ganap na mabait at kapaki-pakinabang na mamamayan sa kanilang lugar na nasasakupan. Nabilanggo ang kanyang ama sa pagpatay sa isang maimpluwensyang lalaki na gumahasa sa kanyang kapatid at dahil mabigat ang kaso nito, wala nang nagawa ang pamilya niya upang matulungan siyang mapawalang sala hanggang sa madapuan siya ng sakit at namatay sa bilangguan. Bata pa lamang ay tampulan na ng tukso si Salazar at maraming bata ang umaapi sa kanya. Subalit pilit niyang kinokontrol ang galit dahil ayaw niyang may mangyari sa kanyang ina. Dahil ayaw mangyari ng kanyang ina na mapahamak si Salazar dulot ng pagsiklab na matinding galit laban sa ibang tao. May pag-uugali ang ama ni Salazar na hindi makontrol ang silakbo ng damdamin at hindi ito umaatras sa anumang laban. Hanggat kaya niyang gawin ang tama, wala siyang pakialam. Kahit isang pader, kaya niyang banggain. Ang katapangan niya ang naging hudyat upang mahulog siya sa panganib. Subalit sadyang malupit ang tadhana. May dumating na mga tulisan sa kanilang baryo at sinalakay nito ang bawat kabahayan. Mga kawatan din silang tumangay ng mga ari-arian at nanununog ng mga bahay ng bawat residente. Papauwi pa lamang noon sa paaralan ang magkaibigang sila Salazar, Jacinto, Melinda at Salde. May kalayuan ang paaralan nila buhat sa baryo, kaya pagod na pagod sila sa paglalakad. Lumipas ang ilang minuto nang bigla silang tinambangan ng 5 kalalakihan na may mga dalang patalim. Pinagtulungan nilang bugbugin ang mga binatilyo, samantalang si Melinda naman walang awang pinagsamantalahan. "Melinda! Mga hayop kayo! Pakawalan niyo ang kaibigan ko!" Bulyaw ni Salazar habang pinagtutulungan siyang sikmuraan ng mga tulisan. Sumigaw sa sakit at hapdi si Jacinto, subalit tinadtad siya ng saksak ng mga tulisan at hinayaang bawian ng buhay na nakahandusay na lamang sa lupa. Samantalang hindi na makabangon si Salde dahil sa dami ng galos at sugat sa buo nitong katawan. Pinagsisipa at hinahampas ng kahoy si Salazar habang nakasulyap siya kay Melinda. Napunit-punit ang damit habang nag-aagaw buhay na nagmamakaawa na nakasandal sa may katawan ng puno ng saging. Maya-maya pa, may isang lalaking lumapit sa kanya at pinukpok ng 3 beses ang kanyang ulo gamit ang isang malaking bato. Sumirit ang dugo doon hanggang sa malagutan ng buhay ang babae. Pinipilit na sumigaw at magmura ni Salazar habang umaagos ang kanyang mga luha, subalit isang malakas na hampas sa likod ang kanyang naramdaman bago siya mawala ng malay. Hindi niya alam ang kasunod na nangyari hanggang sa idilat na lamang niya ang kanyang mata at natagpuan niya ang kanyang sarili na nakahiga sa kawayan at may mga halamang gamot na nakabigkis sa kanyang katawan. Lumingalinga siya sa paligid at nakita din niya si Salde na mahimbing din ang tulog na nakahiga sa kanyang tapat. Maliit lamang ang silid. Nakakasulasok ang amoy para sa kanya. Hindi niya malaman kung saan sila naroon ng kanyang kaibigan hanggang sa may isang matandang lalaki ang bumulaga at lumapit sa kanya. Napakahaba ng maputi nitong buhok at may bitbit pa itong antigong tungkod. Noong magtama ang kanilang paningin, kinilabutan si Salazar nang mangislap ang mga mata ng matandang lalaki. Ngumiti ito sa kanya at nangusap. "Huwag kang matakot. Ligtas ka sa aking kubo. Ako si Kaigme, isa kong ermitanyo. Nasaksiyan ko ang mga ginawa sa inyong kalupitan ng mga tulisang iyon. Naisip ko na imposible kayong mabuhay dahil sa dami na ng dugong nawala pa sa inyo. Ngunit sa tulong ng orasyon ko at ng aking karunungan sa panggagamot, naisalba ko ang inyong buhay." Nagimbal si Salazar sa kanyang mga natinig. Sinubukan niyang bumangon, subalit may kung anong mainit na bagay ang sumakop sa kanyang buong dibdib. Hindi siya makabangon at talagang kinabahan siya sa kakaiba niyang pakiramdam. "Kaigme, ano po bang nangyayari sa akin?
Bakit po napakainit ng dibdib ko? Parang bulkan na gusto sumabog. Hinawakan pa ni Salazar ang kanyang dibdib at dinama ang matinding init. Tumugon naman ang ermitanyo ng, kasama ng orasyon, ang paghahandog ko sa iyo ng isang mutya na kung tawagin, Dignum Goma. Kapirasong mutya iyon na inilagay ko sa loob ng dibdib mo. Umiinit ang mutya sa tuwing may papalapit na panganib sa paligid at bukod doon, pagkakalooban ka ng kabal at kunat sa katawan niyan. Hindi ka masusugatan ng matutulis ng mga sandata. Wala ding epekto sa iyo ang bala ng barel. Hindi ka basta-basta mamamatay. Basta gamitin mo lamang ang mutya para sa kabutihan. Dahil ito'y mawawalan ng bisa kapag ginamit mo sa kasamaan. Naguluhan si Salazar sa kanyang mga nadinig. Hindi niya akalaing may isang matandang ermitanyo ang magmamagandang loob na tulungan silang magkaibigan at iligtas sa kamatayan. Walang ano-ano. Sumagi sa isip ni Salazar sila Melinda at Jacinto. Sa huli ng kita sa mga kaibigan, bumulagta ang mga ito sa lupa na puno ng pinsala ang buong katawan. Itinanong niya kay Kaigme ang tungkol sa kanila. Siya nga po pala, nakita niyo po ba ang kaibigan naming sila Melinda at Jacinto? Kamusta po ang mga kalagayan nila? Umiling-iling na lamang si Kaigme at lumitaw ang lungkot sa kanyang mga mata na nagpapahiwatig ng hindi kanais-nais na resulta. Tumugon siya at pinagmastang mabuti si Salazar. Ikinalulungkot ka, ngunit patay na ang inyong mga kaibigan. Wala na akong magagawa upang isalba ang kanilang mga buhay. Bumigting ang galit sa kalooban ni Salazar. Kiniyom niya ang kanyang mga kamao habang umaagos ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Mga walang hiya silang lahat. Magbabayad sila sa ginawa nila sa aming baryo at sa mga kaibigan namin. Pinilit niyang bumangon, subalit sinuway siya ni Kaigme. Huwag mong hayaang lamunin ka ng galit. Ang makakabuti, magpahinga at magpalakas ka nang sa gayon makabalik ka sa dati mong pamumuhay. Ligtas kayo ng kaibigan mo sa bahay ko at kailangang ipanatag niyo muna ang inyong kalooban. Subalit sumagi sa isip ni Salazar ang kanyang ina. Siguradong nag-aalala na ito sa kanya at ang masama pa, mapag-interasan pa iyon ng mga tulisan. Kaigme, kinakailangan ko na pong makauwi. Sigurado akong nag-aalala ang aking ina. Wala ako sa tabi niya at posibleng mag-alala siya sa akin at baka mapahamak siya katulad ng mga residente na inubuso ng mga tulisan. Pilit parang pinapakalma ni Kaigme si Salazar. Hindi makakabuti sa kalagayan mo ang mag-alala. Huwag mo munang isipin ang iyong ina dahil nasa maayos siyang kalagayan. Pagtuunan mo ng pansin ang pagpapagaling ng iyong mga sugat at pagpapahinga ng katawan. Makinig ka na muna sa akin. Hinawakan ni Kaigme sa magkabilang balikat si Salazar at tinitigan niya ito sa kanyang mga mata. Maya-maya pa, nagkulay asul ang mga mata ni Kaigme at pagkatapos, may ibinuga siyang malamig na usok mula sa kanyang bibig at nalanghap iyon ni Salazar na nakapagdulot sa kanya ng antok hanggang sa tuluyan siyang makatulog sa kanyang higaan. Matapos na makahiga si Salazar, umalis ang ermitanyo sa silid at iniwan niya ang magkaibigang mahimbing na natutulog sa kawayang kama. Lumipas ang ilang araw, nagising na sila Salazar at Salde. Nasorpresa sila nang matagpuan nila ang kanilang mga sarili na malakas at wala ng bakas ng anumang mga galos, sugat at bali ng katawan. Lumabas sila ng silid at natagpuan nila sa labas ng bahay ang ermitanyo. Pinagmasdan nilang mabuti ang paligid at napansin nila na napapaligiran sila ng kagubatan at kung saan sila naroon, tila malayo sa kanilang baryo. Bumati sila kay Kaigme
at nangusap ito sa kanila. Maaaring nagtataka kayo kung bakit nandito kayo sa lugar na ito. Nasa kagubatan ng lokasyon ng bahay ko. Ngunit ligtas tayo sa anumang mababangis na hayop at mga masasamang elemento. Dahil napuderan ko na ang bakuran ng aking bahay. Tinignan mabuti ni Kaigme ang dalawang magkaibigan, saka siya muling nagwika. Sa tingin ko, malakas na kayo. Pwede na kayong makabalik sa inyong pamilya. Huwag kayong mag-alala dahil sa araw na ito, ihahatid ko na kayo sa inyong mga tahanan. Akmang maglalakad na si Kaigme, ngunit pinigilan siya ni Salazar. Kaigme, maraming salamat po sa pagliligtas niyo sa aming buhay. Tatanawin po namin ni Sal dito na malaking utang na loob. Hindi man po namin sigurado kung bakit niyo po kami tinulungan. Pero gusto ko po sana makiusap sa inyo na kung po pwede, turuan niyo po kami makipaglaban sa masasamang elemento man o masasamang tao, nang sa gayon, maipagtanggol po namin ang aming mga sarili at ang aming mga mahal sa buhay. Tumingin si Salde kay Salazar at pinandilatan siya ng mga mata. Hindi ito makapaniwala sa mga ipinakausap sa kanya ng kanyang kaibigan. Napahalakhak naman si Kaigme. Ang kuryosidad, ang pinakadelikadong sandata ng karunungan upang mapatay ang isang katulad mo. Ngunit napahanga mo ko sa tibay ng iyong kalooban. Hindi ako nagkamali sa pagpili ko sa inyo. Alam ko na may puso kayong lumalaban at handang mamatay para sa katarungan at katiwasayan ng nakakarami. Sige, pagbibigyan ko kayo, ngunit pinapaalalahanan ko kayo. Magiging mahirap ang pagsasanay. Kailangan niyong magtiis at magsakripisyo. Alang-alang sa karunungan at kakayahan na gusto niyong maabot. Napalunok si Salde, samantalang kinakabahan naman si Salazar. Pakiramdam niya, naging hangal siya ng mga sandaling iyon. Pinili niyang dalhin silang magkaibigan sa mas komplikado at delikadong pagsubok na hindi nila matatakasan sa buong buhay nila. Wala na siyang dapat pagsisihan dahil nangyari na ang dapat mangyari. Kaya inihanda na lamang nila ang kanilang mga sarili sa kung anumang klaseng ensayo ang ipapagawa sa kanila ni Kaigme. Pinakain sila ni Kaigme at nagsimula na ang kanilang pag-iensayo ng mga sumunod na araw. Napakahirap ng mga pinagdaanan ng magkaibigan at hindi biro ang ipinagawa sa kanila ng ermitanyo. Sinubukan ni Kaigme ang katatagan at talas ng kanilang pag-iisip. Hinaplosan nila Salazar at Salde ang kanilang mga katawan ng langis at pagkatapos piniringan ni Kaigme ang kanilang mga mata. Ganoon lang ang pagkagulat ng magkaibigan nang maramdamang pinagsasaksak sila ng matatalim na sandata ni Kaigme sa iba't ibang bahagi ng kanilang mga katawan. Lumipas ang ilang sandali, natapos na ang pagpapahirap sa kanila. Tinanggal ang piring sa mga mata at nasindak ang dalawang magkaibigan nang matagpuan ang kanilang mga sarili na wala man lang hiwa o sugat sa kanilang mga katawan. Napahanga nila si Kaigme at binati sila nito dahil sa tagumpay sa pagsubok sa kanilang kabal at kunat. Sinubukan naman ni Kaigme ang pagsubok sa tagabulag. Dinala niyang magkaibigan sa kakahuyan at piniringan muli ang kanilang mga mata. Pagkatapos, pinagpapalo na matitigas na kahoy at ginamitan niya ng bilis at liksi. Tinatamaan sa tagiliran, binti, hita, mga braso, maging sa leeg ang magkaibigan. Subalit sa kalagitnaan ng pagpapahirap, tinanggal nila Salazar at Salde ang takip sa mga mata at hinanap nila sa kadiliman si Kaigme. Subalit para itong hangin na hindi nila makita. Sa bawat bagwis, may kapalit iyong hampas sa kanilang mga katawan. Ipinikit ng magkaibigan ang kanilang mga mata at ginamit ang talas ng pag-iisip at malakas na pandama. Nang sa gayon, malaman kung saang direksyon patungo ang hangin.
Noong makatiyak na silang dalawa, biglang nahagip ni Salazar ang kaliwang kamay ni Kaigme, samantalang nahawakan naman ni Salde ang kanang kamay nito. Nahuli nila kung saang lugar ito patungo at doon natapos ang kanilang pag-iensayo ng araw na iyon. Sa mga sumunod na araw, naisaulo na magkaibigan ang mga orasyon sa pagpapalakas ng dungan. Marami din silang mga bagay na nadiskubre sa kanilang sarili na lubos na nagpadagdag ng kanilang lakas at kapangyarihan. Si Salazar ay nagtaglay ng kabal at kunat ng katawan. Kaya rin niyang maglaho sa dilim, samantalang si Salde naman nagtataglay ng telekinesis na kayang magpagalaw ng mga bagay at may kakayahan din siyang humawak at kumontrol sa paggamit ng anumang bagay na ginagamit para sa kumbate. Kung kaya't ibinigay sa kanya ni Kaigme ang mahiwagang binakuko na kinakatakutan ng mga aswang. Iyon ang magiging sandata niya upang may pagtanggol ang sarili at ang kanyang mga mahal sa buhay. Ang mutya ng Dignum Goma naman, ang proteksyon at kalakasan ni Salazar. Nagpasalamat ang magkaibigan at inihatid sila ni Kaigme sa kanilang baryo at bago pa sila maghiwalay, nangako ang magkaibigan na bibisitahin ng kaibigang ermitanyo sa kagubatan. Ngumiti lamang ito at paglingon ng dalawang magkaibigan, naglaho na parang bula si Kaigme sa kanilang paningin. Hindi na rin nila nabigyan ng pansin ng pagkawala ni Kaigme sapagkat napagmasdan nila ang kanilang kapaligiran at ganoon na lamang ang kanilang hilakbot nang makita ang mga kabahayang nasira, nasunog at naging abo. Nagkalat ang mga patay na alagang hayop sa kalsada. Nilalangaw iyon habang nakalabas ang mga laman loob. May mga mangilan-ngilan ding bangkay ng mga tao. Pakiramdam nila, dinalaw ng salot ang kanilang baryo at halos madurog ang puso nila habang pinagmamasdan ang mga taong humahagulgol sa kanilang mga nangamatay na mahal sa buhay. May nakatawag ng pansin ni Salde at nakita niya ang kanyang dalawang kapatid. Niyakap niya ang mga ito ng mahigpit habang si Salazar naman nilapitan ng kanyang ina. Ganun na lamang ang kagalakan ng kanyang ina nang mapagmasdan muli ang kanyang mukha. Salamat sa Diyos at ligtas ka, anak. Mabuti naman at nakabalik na kayo ni Salde. Kinalulungkot ko, anak, ang pagkasawi ng inyong mga kaibigan. Mangiyak-ngiyak na pahayag ni Aling Berta na ina ni Salazar. Inay, may matandang ermitanyong nagligtas sa amin ni Salde at inalagaan niya kami sa kagubatan. Malaki ang utang na loob namin sa kanya dahil siya ang bumuhay at gumamot sa aming dalawa. Magsasalita pa sana si Salazar, subalit biglang may isang lalaki ang sumabat sa kanilang usapan na nakatawag sa kanilang pansin. Hindi na dapat kayo bumalik dito. Mapanganib ang lugar na to. Karamihan ng mga residente dito nagtatangkang umalis na din at mag-ibang bayan. Tuwing sumasapit ang dilim, tumarating ang mga tulisan. Kinukuha nila ang mga ari-arian ng mga residente dito. Nanununog sila ng mga kabahayan. Pumapatay sila ng mga alagang hayop at kumakain din sila ng mga laman loob ng mga residente dito. Kaya kung ako sa inyo, mag-alsa balutan na kayo. Huwag na kayong babalik sa lugar na to. Sa pagkakarinig nila Salazar at Salde, nagkatinginan sila at naisip nila na lumaban kahit napakarami ng mga tulisang makakalaban nila. Buong tapang na nagsalita si Salazar. Hindi kami alis. Kinakailangan may pagtanggol ang baryo natin laban sa mga dayuhang tulisan. Hindi tayo dapat matakot. Kailangan natin magtulong-tulong upang mapabagsak ang kanilang grupo. Nang sa gayon, makapagsimula muli ng panibagong buhay sa lugar na to. May sumabat pang babae at mukhang hindi niya nagustuhan ang mga sinabi ni Salazar. Hindi kami tutulong sa'yo dahil ayaw pa naming mamatay. Mabuti pa na magtago at makalayo sa mga masasamang tulisang kampo ng kadiliman. Isang kalokohan na makialam at makipaglaban sa kanila. Sumang-ayon sa kanyang ilan pang mga kababaihan at kalalakihan. Subalit nagimbal sila Salazar at Salde nang biglang may nagsalita sa hindi kalayuan. Kung hindi nyo kayang ipagtanggol ang inyong baryong sinilangan,
Mas masahol pa kayo sa malansang isda. Natigilan ng mga residente sa baryo at lahat sila napatingin sa isang matipunong lalaki na may katangkaran, kakaiba ang kanyang personalidad at may mga kasamaang 6 na matitikas na kalalakihang may mga dalang itak at buntot ng pagi. Nagalis ng salamin sa mata ang lalaki at nagulat sina Salde at Salazar nang makita ang matatalim na itim na mga mata nito. Tila hindi siya basta ordinaryong tao at may pambihira siyang kapangyarihan kumpara sa kanilang magkaibigan. "Sino ka? At anong kailangan mo sa amin?" tanong ni Salazar. Ngumiti naman ang lalaki at nagwika ng, "Kaibigan, hindi mo kailangan gumawa ng dahas. Hindi ako gagawa ng masama. Tawagin niyo na lamang akong alias Tonyong Bakal. At nandito kami ng mga kasamahan ko mula sa kapatiran upang tugisin ang mga galamay ni Teniente Jimenez." Lumapit ang matipunong lalaki kina Salazar at Salde at nakipagkamay. Nakipagkilala din ang dalawang magkaibigan at medyo naiilang sila sa presensya ng lalaki, ngunit nakaramdam sila na may kasiguraduhan na pwede sila nitong matulungan upang magapi ang mga tulisan sa kanilang baryo. Nagwika ang ina ni Salazar, "Ang makakabuti, magtungo na muna kayo sa aming bahay at doon na natin pag-usapan ang mga bagay-bagay kaysa pag-usapan natin dito." Saad ni Aling Berta na ina ni Salazar. "Subalit ina," tutol ni Salazar. Pinandilatan siya ng mga mata ng kanyang ina, kaya wala na siyang nagawa kung hindi imbitahan ng lalaki pati ang mga kasama nito. Saglit na nagpaalam si Salde sa kanyang pamilya at sumama na muna sa bahay ni Salazar. Pumasok sila sa bahay. Naganda naman ang natitirang kamoteng kahoy si Aling Berta. Pagkatapos ay nilagyan niya ang mga baso ng tubig at iyon ang ipinameryenda sa mga panauhin, pati kay Salazar at Salde. Nagpasalamat si Tonyo at ang kanyang mga kasamahan sa pagiging magiliw sa bisita ni Aling Berta. At pagkatapos, kumain sila. Nagtanong naman si Salazar sa kanyang ina, "Inay, sino nga pala ang kasama niyo sa ating bahay habang wala ako? Paano kayo nakaligtas sa mga tulisan?" "Anak, may nakasama akong binatilyo dito sa ating bahay. Ang totoo, may matandang lalaking nagligtas sa akin upang hindi ako matagpuan ng mga tulisan. Ipinaubayan niya ako sa pangangalaga ng binatilyo. Matagal kaming nagtago dito sa loob ng bahay. Hindi ko alam kung anong klase ng mahika o orasyon ang ginamit niya upang hindi kami makita ng mga tulisan. Matapos ang ilang araw, lumabas na kami ng bahay at nagpaalam na siya sa akin." Pinagmastang mabuti ni Salazar ang ekspresyon ng mukha ni Aling Berta at pakiramdam niya meron itong inililihim sa kanya. Hindi niya malaman kung bakit kinakailangan itong magsinungaling sapagkat nakikita niya sa mga mata nito ang pag-iwas at kalituhan. Kung ano man iyon, ayaw na niyang alamin pa dahil meron silang bisita na mas kailangan nilang bigyan ng kaukulang atensyon. Nang matapos kumain ang grupo ni Tonyo, nagsimulang magtanong sa kanila si Salde. "Sino ba si Teniente Jimenez? At ano ang kaugnayan niya sa mga tulisan sa aming baryo? Ano bang layunin niyo at pumunta kayo dito?" Si Tonyo ang sumagot sa mga katanungan ni Salde. "Si Teniente Jimenez ang nagpadestino sa Maragodon, Cavite, kung saan ako'y pinanganak. Malaki ang kasalanan niya sa akin dahil siya at ang mga kasama niyang pulis ang umubos at pumatay sa pamilya ko. Mga tiwali at mayroon silang madilim na sikreto. Matagal ko na silang sinusubaybayan hanggang sa umalis sila sa Cavite at kumalat sila sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas." Nagpatuloy sa pagsasalita si Tonyo. "Halos ikamatay ko ang pagpapahirap sa akin ng mga pulis. Mabuti na lamang din, may isang katalonan na nagbigay sa akin ng kapangyarihang bakal. Simula noon, hindi na ako tinatablan ng bala o anumang kahit na anong matatalim na sandata. Kaya sinuong ko ang napakaraming pagsubok. Napatay ko ang mga sindikatong hawak ni Teniente Jimenez doon sa Cavite
pati sa ibang lugar sa tulong ng aking agimat. Nakarating ako sa Batangas patungo sa Pampanga at doon ko nakilala si Alicia, na isa rin sa mga ginahasa ni Teniente Jimenez. Nung una, nag-aalangan ako kasi isa siyang aswang. Nahawaan siya ng pagkaswang ng isang gabunan at doon pinagkaloob sa kanya ang mutya ng aswang. Ginamit niya ang mutya ng aswang para sa kabutihan at pagtulong sa mga naaapi. Kaya doon, alam kong nasa panig siya ng kabutihan. Nagsanib puwersa kami at bumuo ng kapatiran. Kaya nakilala ko ang mga bago kong kasamahan. Bukod kay Alicia, may isa pa ako nakilalang kasangga. Alab ang kanyang pangalan na nagmula pa sa isang tribo na inalipin din ng mga galamay ni Teniente Jimenez. May espesyal siyang katangian dahil taglay niya ang mutya ng apoy. At sa tuwing sumisiklab ang galit niya, kahit anong bagay na mahawakan niya, nasusunog. Halos namilog ang mga mata ni Salde at napakunot ang noo ni Salazar sa kanilang mga nadinig. Dumiretso pa din sa pagsasalaysay si Tonyo. Naghiwa-hiwalay kami ng kapatiran upang masundan ng iba't ibang galamay ni Teniente. Hanggang sa mabalitaan ko na lamang na nakarating na pala dito ang mga kasamahang tulisan niyang halimaw na kumakain ng mga laman loob ng mga tao, o mas madaling sabihin ng mga aswang gala. Nagbaka sakali din ako na matatagpuan ko siya dito. Subalit sa tingin ko, hindi ko siya makikita. Pero sa kabila nun, handa pa rin akong tulungan kayong lumaban sa mga tulisan. Nagwika naman si Salazar ng, paano niyo kami matutulungan at anong plano nating gagawin? Doon ipinaliwanag ni Tonyo ang magaganap sa darating na gabi sa paglusob ng mga tulisan sa baryo. Pinagtago na muna ni Salazar at Salde ang kanilang mga pamilya kasama ang iba pang mga natitirang residente sa malayong lugar sa baryo upang hindi sila masusundan ng mga tulisan. At sa sorpresa ni Salazar, biglang lumitaw ang binatilyong sinasabi ng kanyang ina. Pinaamin niya ito kung sino ang pinaglilingkuran nito at kung paano nito natulungan ng kanyang ina sa pagtakas sa mga tulisan. Nagtapat ang binatilyo at hindi inaasahan ni Salazar ang mga revelasyon nito. Si Kaigme ang aking guro at siyang tumulong sa iyong ina upang mailigtas sa kapahamakan. Natigilan si Salazar sa kanyang kinatatayuan nang magsalita si Alimberta. Kailangan mo na malaman ang katotohanan. Si Kaigme, ang ermitanyo na tumulong sa inyo ni Salde, ay ang tunay mong lolo. Ama siya ng tatay mo. At bago madakip ng mga pulis ang tatay mo, ibinigay niya ang mutya ng dignum goma kay Igme upang ipamana sa iyo. Halos pagbagsakan ng langit at lupa si Salazar. Hindi niya sukat akalain may nananalaytay palang hiwaga sa kanyang mga ugat at makapangyarihan ang kanilang pamilya. Hindi nagtagal, ipinaubayan na muna ni Salazar ang kanyang ina at pamilya sa pangangalaga ni Banoy, ang binatilyong kasama ni Kaigme. Tumalima ito kay Salazar at mabilis silang umalis palayo doon sa kabahayan, sa kanilang baryo. Nang sumapit ang kabilugan ng buwan, may mga dumagundong na malalakas na ingay mula sa paanan ng bundok pababa ng baryo. Naganda sila Salazar, Salde, Tonyo at ang mga kalalakihan sa kapatiran. Walang ano-ano, bumulusok ang mga tulisan na nagbagong anyo bilang mga aswang. Sumugod sila sa mga residente at walang habas nilang inatake ang mga iyon. Wala silang awang pinagpapatay kung sino man ang kanilang madaraanan. Umatake ang grupo ni Tonyo at pinagtatataga nila ang mga tulisan. Sumunod sa kanila sila Salazar, Tonyo at Salde. Nakita at nakilala ni Salazar at Salde ang mga tulisang gumahasa kay Melinda at pumatay kay Jacinto, kaya lalong umigting ang galit nila noong masilayan nilang mga nakabungis-ngis ang mga iyon na talagang nakakainsulto sa kanilang presensya. Nakipagbuno si Tonyo at parang bakal ang katawan nito. At kahit may bumabaril sa kanyang mga tulisang aswang, lumiliko lamang ang mga bala ng mga iyon. Samantalang si Salazar naman, gumagamit ng lakas sa pakikipagsuntukan sa mga tulisan.
Pinagtatadyakan at pinag-aampasan niya bago binalian ng leeg ang 5 tulisang aswang na lumapit sa kanya. Si Salde naman, maliksing inaatake at sinasaksak sa dibdib at tiyan ng 4 na aswang na pumapalibot sa kanya gamit ang binakuko. Hindi magawang makatakas ng mga tulisan dahil sa malalaking sugat at hiwa nila sa dibdib, dulot ng talim ng binakuko. May 3 tulisang aswang ang sumugod kay Salde, kaya gumamit na siya ng telekinesis. Pinagalaw niya ang binakuko gamit ang isipan at dumiretso ang binakuko na kinokontrol ni Salde at umatake sa 3 aswang at walang habas na pinagsasaksak ang mga dibdib at nilaslas ang mga leeg. Unti-unti silang nanghina at nagsipagbagsakan sa lupa. Nanginig ang mga duguang tulisan sa kamay ni Salazar bago sila nalagutan ng hininga. May lumitaw na isang babae na may daladalang balangis na patpat. Dumaluhong siya sa 2 aswang at inatake niya ang mga iyon. Pagkatapos, biglang pumula ang kanyang mga mata at ibinuga niya sa mukha ng 2 aswang ang dugo. Pinaghahataw niya ang mga iyon gamit ang balangis. Napahalinghing sa sakit ang mga tulisang aswang at hindi nagtagal, bumulagta sila na puno ng latay ang buong katawan dulot ng balangis. Natapos ang ilang minuto, napagtagumpayan nilang lahat na mapatay ang mga tulisang aswang. Dumanak ang masaganang dugo na dumilig sa bawat kalsada at hindi mapigilang napasigaw sa galak ang mga kasapi ng kapatiran. Naglabasan ng mga ilang natitirang mga residente at napahagulgol sila sa pag-iyak dahil sa sobrang saya na napatay ang mga tulisang aswang. May ngiting sumilay sa mga labi nila Salazar at Salde dahil nakamtan na nila ang hustisya sa pagkamatay nila Melinda at Jacinto. Naipaghiganti na rin nila ang mga nasawing kaibigan. Maya-maya pa, nagpakita ang babae bilang si Alicia na kasamahan ni Tonyong Bakal kila Salazar at Salde. Gumana naman ang pakiramdam ng magkaibigan sa babae dahil sa likas nitong kagandahan at kabaitan. Nagpasalamat sila sa pagtulong nito na magapi ang mga tulisang aswang at dahil doon, inimbitahan sila ni Alicia na sumali sa kanilang kapatiran at magtungo sa Leyte upang atakihin ang kampo ng mga sindikato na pinamumunuan ni Teniente Jimenez. Sumang-ayon sina Salde at Salazar na maging miyembro ng kapatiran, subalit hindi nila kaagad tinanggap ang alok ni Alicia ukol sa paglusob sa kuta ng mga sindikato. Pag-iisipan muna namin. Ang prioridad namin ngayon, tulungan ng mga residente na makabangon muli at makapagpagawa ng panibagong bahay dito sa baryo. Saad ni Salazar. Tinapik siya sa balikat ni Alicia. Naiintindihan ko. Pwede naman kami tumulong sa kapatiran sa inyo. Natuwa at nagpasalamat ang magkaibigan. Hindi natapos ang gabi. Nagtulong-tulong silang masunog ang mga bangkay ng mga tulisang aswang at mailibing ng maayos ang mga bangkay ng mga residente. Inabot na sila ng umaga at lumabas na sa pinagkukublihan ang pamilya ni Salde, gayon din si Aling Berta. Inihatid sila ni Banoy sa baryo at nagpasalamat sa kanya ang magkaibigang Salazar at Salde. Nagpahatid din ng mensahe si Salazar para kay Kaigme sa pamamagitan ni Banoy. At matapos nun, nagpaalam na siya sa mga ito at bumalik na sa gubat. Noong araw din iyon, nagtulong-tulong ang mga residente na gumawa ng bahay. Sa tulong ng kapatiran, nakapagpatayo ng mga bahay kubo sa loob ng ilang linggo at kahit paano, unti-unting nakabangon ang mga residente sa kanilang paghihirap dulot ng pagkasira ng mga kabuhayan. Lumipas ang ilang linggo. May dumating na isang lalaki sa baryo at inakala pa ng mga residente na masama itong tao dahil sa napakaraming dasal at tato sa kanyang buong katawan. Kamuntik pa itong mapaaway sa mga siga at lasinggero sa baryo at bago pa niya masunog ang mga ito, nakita niya sina Alicia at Tonyo. Pinigilan siya ng mga ito at ipinakilala sa pamilya nila Salde at Salazar bilang si Alab, isa sa miyembro ng kapatiran. Ipinaliwanag niya kay Alicia at Tonyo
na sinundan niya ang mga ito sa baryo upang ipabatid na kinakailangan na nilang makaalis. Dahil talamak na ang droga at patayan at nakawan sa bahaging Nueva Ecija, dulot ng mga tauhan ni Teniente Jimenez. May nabanggit pa si Alab patungkol sa isang babaeng nagngangalang Jasmine Romero na pinuno ng sindikato sa Nueva Ecija. Sa puntong iyon, nagulantang si Aling Berta nang madinig niya ang pangalan ng babae at nabanggit rin kay Salazar na ang babaeng iyon, kapatid ni Asterio Romero na napatay ng kanyang asawa noong mabilanggo ito. Naisip ni Salazar na may posibilidad na may koneksyon si Jasmine sa iba pang dahilan ng pagkamatay ng kanyang ama sa kapatid nito. Kaya kahit labag sa kalooban ni Salazar, pumayag na siyang sumama sa kapatiran at dahil doon, sumama na din sa kanya si Salte. Nabahala si Aling Berta. "Anak, sigurado ka bang sasama ka sa kanila? Baka ikapahamak mo ang bagay na to." Tumugon si Salazar nang, "Inay, huwag kayong mag-alala. Kaya ko po ang aking sarili. At isa pa, hindi ako pababayaan ng mga kaibigan ko. Gusto kong malaman kung anong tunay na dahilan ng pagkamatay ng aking ama. Sigurado ako na hindi lamang sa pagtatanggol niya sa babaeng ginaasa ang naging motibo niya para patayin ang isang maimpluwensyang tao. Ipanatag niyo po ang inyong kalooban at ipinapangako ko sa inyo na babalik kami ng ligtas ni Salde. Pangako po yan." Hindi kaagad sumang-ayon si Aling Berta, gayon din ang pamilya ni Salde, ngunit ipinagpilitan pa rin ng magkaibigan ang kanilang plano. Lumipas ang 2 araw, bumalik sila sa gubat kung saan nila natagpuan si Caigme. Niyakap ni Salazar ng mahigpit si Caigme at hindi niya napigilang maging sentimental. Nakiusap siya na muling magpaturo at mag-ensayo sa gubat kasama si Salte at hindi naman sila binigo ng ermitanyo. Pinalakas pa nila doon ang kanilang dungan at mga kapangyarihan bago sila bumalik sa baryo at nag-impake ng kanilang mga kagamitan. Sa huli, pumayag na din si Aling Berta at ipinaubaya naman ni Salde at Salazar sa pangangalaga ni Banay ang kanilang pamilya bago sila tuluyang magpaalam. Bunsod noon, hindi na nakapagpatuloy sa pag-aaral sila Salazar at Salde. Sumama sila sa kapatiran at naglakbay sila patungo sa Nueva Ecija upang makipaglaban sa mga panibagong kalaban.